Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ang tanong po mga kapatid, ano nga ba yung mga sunnah o maiinam na gagawin natin sa araw po ng Eid? Eidul Fitr at saka Eidul Adha. Una po, ang unang-unang gagawin natin ay bago tayo pumunta sa pagsasagawaan po ng sala, ay maligo po muna tayo. Actually, si Ibn Umar, radhiyallahu anhuma, bago siya pumupunta sa Eid, naliligo muna siya. At sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah na sunnah, mustahab, ittifaqul ulama ala istihbab al-iktisal li salatil Eid. Nagkasundo ang mga ulama na sunnah na maligo muna bago isagawa ang Eidul Fitr o Eidul Adha. Yan po. Pangalawa, pagka Eidul Fitr, kumain ka muna ng odd numbers na tamar, 3, 5. Yan pong sunnah na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Bago ka umalis ng bahay, kumain ka muna ng tamar. Sa hadis ni Imam Al-Bukhari, nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kana la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya lalabas ng bahay maliban nakakain muna siya ng tamar at kakain siya ng witr, odd number 3, 5. Yan po ang sunnah, odd numbers at tamar. Pag Eidul Adha, kabaliktaran, saka kakakain after sala. Yan po pagkakaiba ng Eidul Fitr at Eidul Adha. Kasi ang Eidul Fitr, kailangan mong ipakita na tapos na po ang Ramadan. Pangatlo, magtatakbir tayo. Allahu Akbar. Siyempre, paglubog ng araw, kinabukasan ng Eid, start na yung takbir. Allahu Akbar. Then, bago magpunta ng Eid, sa pagsagawa ng sala, takbir pa rin tayo tuloy-tuloy. Sa lalaki, lalakasan. Sa babae, mahina lang po. Pangalawa, hindi po sabay-sabay dapat. Dapat individual. Hindi po sabay-sabay kasi pag sabay-sabay magiging bida po yan. Opo. Pang-apat po na sunnah po na gagawin natin, mainam na gagawin natin, magbatian tayo. Magbatian tayo. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal wa kullu amin wa antum bikhair. Normal. Ginagawa natin. Hindi po bida yung pinahintulutan po yan sa Eidul Fitr at Eidul Adha. Pang-5, sunnah po na isuot natin ang pinakamagandang suot natin, magpabango tayo sa mga lalaki. At ang pinakamainam na susuot natin na pinakabago ay puti. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu min thiyabikum al-bayad, fa innaha min khairi thiyabikum." Isuot niyo sa mga damit niyo ang puti dahil itong pinakamainam na suot niyo. Kung may puti, kung wala, yung pinakamainam, pinakamagandang suot mo o pinakabago na suot mo. Kung luma naman ay yung bagong laba. Yan po. Sa babae, bawal sa kanila magpabango. Bawal sa kanilang magsuot ng mga nakakaakit na kasuotan. Sa lalaki, bawal sa atin ang ginto, bawal sa atin ang sutla na tela. Basta magsuot tayo ng bago, walang pagbabawal, at saka pabango. Sa babae, pabango bawal sa kanila, magpalamuti bawal sa kanila, magsexy bawal sa kanila, suot lang sila ng normal po. Yan. Pang-6, kung dadaan ka sa kabila, uuwi ka dito sa kabila. Halimbawa, sa kanan ka dumaan, sa kaliwa ka bumalik. Yan pong sunnah na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng ating mga ulama, para sumaksi daw yung mga daanan na yun sa kabilang buhay. Sa hadis na naisalisa ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm al-Eid khalafa at-tariq, rawal Bukhari. Sabi niya na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Jabir, pag daw dadaan siya sa kabila, pag pauwi daw, ibang daanan daw niya. Yan. So, sunnah din po na makinig tayo ng khutbah. Huwag kang aalis kasi actually, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sinong gusto makinig, ang gustong umalis, pwede na umalis. Pero pinakamainam, makinig muna tayo ng khutbah. Khutbah ng Eid. At ang khutbah ng Eid, siyempre nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama at ang pinakamatibay, ang katibayan, isang khutbah lang po. At ang panghuli, ang sunnah po sa pagsasagawa po ng Eid ay sa labas po. Sa labas po isasagawa at hindi po sa masjid, maliban kung kailangan itong gawin. At siyempre mainam din po na papuntahin doon yung mga babae sa pagsasagawan po ng Salatul Eid. Kaya nga po sa labas kasi para makaatin yung mga babae, pati may dalaw, pati mga bata, makaatin sila upang makapakinig ng khutbah. Yung may dalaw, makikinig lang sila ng khutbah pero hindi siya pwede magsagawa ng Salatul Eid. So yan lang po mga kapatid, ang konting kaalaman sa mga maiinam na gagawin natin pagdating po ng araw po ng Eidul Fitr o Eidul Adha. So yan lang po mga kapatid, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.